بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ito ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat na Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. So sa bab na ito o sa kabanata na ito, sinabi ng Imam rahimahullah, Babu ma jaa fi sihir. Ang kabanata kung anong dumating tungkol sa sihir. So ang ibig sabihin dito ng Imam, ma jaa fi sihir, kung anong dumating sa atin magmula sa Quran saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang pagbabawal ng Islam tungkol sa sihir. So ang sihir, ito ay sabihin natin sa pag-translate natin sa Tagalog o sa English, ang ibig sabihin ng sihir ay sorcery o sa pangkukulam o sabi na black magic at iba pang mga katawagan tungkol dito. Hindi pwede natin gamitin magic kasi may yung mga trick, ibang klase ang ruling sa kanila sa Islam. Tinutukoy dito yung black magic o yung sorcery. So ang sihir, ito ay binigay sa atin ng Allah Tabarak wa Ta'ala sa Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sunnah. Dahil ito ay unang-una, ito ay pinagbabawal, ito ay haram. At babasahin natin ang mga evidence mula sa Quran at sa Sunnah kung bakit ito pinagbabawal. At ito rin ay nagdadala sa tao sa kupor o sa hindi pananampalataya. Ito ay maglalabas sa kanya sa Islam dahil involved sa sihir ang kupor sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tamang paniniwala. Paano ba ang tunay na katuruan at marami pang iba. Ganon din ito ay shirk o pagtatambal dahil hindi maaring gumawa ng anumang uri ng pangkukulam o sihir o sorcery o magic ang isang tao kapag wala siyang katulong na shayatin pagmula sa jinn. So kaya yan ang tinatawag nating danger o kapahamakan o pagiging delikado o ng sihir. At ang sihir, ito ay nawakid ng Islam. Kapag ang isang tao ay, sabi natin na gumawa siya ng Muharram at ang isa sa pinakamataas na uri ng pinagbabawal o Muharram, siya ay lalabas sa Islam. Ito ay nawakid ng Islam dahil ang sihir ay kabaliktaran ng tauhid. Sabi nga, kupor at saka shirk. So ito ay maglalabas sa tao sa Islam dahil ito kabaliktaran ng tinatawag nating malinis at tamang paniniwala sa Allah Tabarak wa Ta'ala. Ganon din, bukod sa ang mga gawain na ito ay kapahamakan sa isang tao at saka sa lipunan, sa bansa, sa pamilya, sa tinatawag nating sa tao, sa kanyang isipan, sa kanyang katawan, maging sa mag-asawa o sa pamilya o magkaibigan, ano man. Minsan pinaghihiwalay o pinagsisiraan nila ang mga tao nang dahil sa kanilang pangkukulam o sihir. Kaya ang batas sa Sharia o batas ng Islam tungkol sa kapag ang isang sihir ay napatunayan talaga na siya ay sihir o sahir, ay kamatayan. At ang kamatayan dito ay pugutan ng ulo, darbuhu bisayf, sabi nga sa hadith. Ibig sabihin talagang pugutan ng ulo, alisin ang ulo sa katawan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo sa pamamagitan ng espada upang alisin ang kanyang masamang gawain na paninira ng tamang paniniwala at paninira sa tao. Dahil ang sihir, ito ay, sabi nga natin na ito ay involve ang darura al-kamsa na dapat pangalagaan. Mayroong 5 bagay na dapat pangalagaan sa bansa o sa community ng mga Muslim o sa community ng tao. Unang-una, dapat pangalagaan mabuti, huwag sisirain o huwag dudumihan ang din ng Allah Tabarak wa Ta'ala. So ang sihir, ito ay kubur, ito ay shirk, ito ay sumisira sa bilib ng tao, kaya ito ay, sabi nga natin, ito ay nakasira ng mga mahalagang bagay o darura al-kapsa. Pangalawa, ito din ay sumisira ng isipan ng tao. Ang mga mangkukulam o mga sorcerer, sinisira nila ang isipan ng tao.
o kaya ang kanilang katawan. So, isa sa mga darura alkam sa pangalagaan ng pag-iisip o ukol ng Bani Adam. Pag ito dapat sira, huwag itong gawing majinun o napsiya o namang tawag niya sa. Pangatlo, ito ay sinisira ang karangalan ng mga tao. Minsan mag-asawa, pinaghihiwalay. Ginagawan ng mga anumang uri ng tinatawag nating kalaswaan. At ito minsan humahantong ito sa pagkitil ng buhay ng isang tao na kanilang kinukulang. So, sa Islam, dapat pangalagaan ang buhay ng isang tao. Lalo-lalo ng isang Muslim. Panglima, involved lagi sa mga sahir o sihir, sa mga mangkukulam o mga sorcerer, ang pagkuha ng kayamanan ng tao bilbatil. Yaakuluna amwalan nas bilbatil. So, kinakamkam nila. Dapat ang isang tao, kapag ikaw ay gagawa ng serbisyo, ay papalit mong serbisyo ay kabutihan, hindi kapahamakan. So, ang pangkukulam ay sinisira mo ang kapwa mo o ang mga tao, ang lipunan at ang bansa, ang kanilang isipan, ang kanilang buhay, at kinukuha mo ang kanilang kayamanan ng tinatawag nating bilbatil. So yan ang mga sa sihir. So yung mga estudyante, kung meron kayong Quran, dahil babasahin natin ang sa Quran. So sabi dito ng Mu'allif rahimahullah, wa qawlillahi ta'ala. So pagkatapos niyang ibigay sa atin ang bab o title, nagbigay siya sa atin ng dalil sa Quran. So ito ang isa sa laging napakatatag na ng Mu'allif rahimahullah. Lagi sinasabi sa atin, in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamatibay na ebidensya o burhan o probe na pagpapatunay kung anong sinasabi natin. Hindi natin sinasabing bawal ito nang galing sa atin. Ito'y bawal o pinagbabawal, ito'y haram, ito'y shirk, ito'y kupor. Magmula kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi rito na Allah tabarak wa ta'ala, walakad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min qalaq. At katotohanan ko sino man, alam nila ng mga tinutukoy dito mga Yahud o yung mga ahlul kitab, Hudyo at mga Kristiyano, o yung Muslim na involved dito, alam nila laman istarahu kung sino ang kunin niya ang sihir. Ito ay kanyang gawin, ito ay kanyang pag-aral, at ito ay kanyang ituro, at ito ay kanyang gawing trabaho, ang sihir. Malahu fil akhirati min qalaq. Wala siyang, ibig sabihin, nasib, wala siyang makakamit, wala siyang aasahan sa kabilang buhay. Wala siyang aasahan sa paraiso. Maliban sa ang aasahan sa kabilang buhay ay impyerno. Kaya ito ang katibayan, itong ayat na ito na binigay sa atin ng maigsi ng Mu'allif. Pero kailangang basahin natin ang buong context ng surah, ng aya ng Baqarah 101 hanggang 102 upang talagang makita nating mabuti kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ang sihir ay haram, bakit ito ay disbelief, bakit ito ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ito ay kapahamakan o pinsala sa lipunan o sa individual o sa mga tao. So kung mayroon kayong Quran, magmula 101 ng surah Al-Baqarah hanggang 102. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, una, bakit ang sihir ay danger sa tao? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'ahum rasulun min indillah. At nang dumating ang sugo, o ang propeta, o ang rasul, o messenger, min indillah, magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, musaddikun lima ma'ahum. Ang tinutukoy dito ay mga people of the book, lalong-lalo ng mga Yahud, o Kristiyano at saka Hudyo at saka Kristiyano, lalong-lalo ng mga Yahud. Nang dumating sa kanila ang sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga sugo, magmula sa min indillah. So tinutukoy ditong sugo, talagang tunay na sugo, tunay na propeta. Hindi yung mga nagkiklaim lamang na sila ay prophet pero sila ay bulaan o sinungaling na prophet. Talagang dito sa Quran, nabanggit Allah subhanahu wa ta'ala, tinutukoy niya dito yung mga tunay o mga sadik, mga tapat at mapagkakatiwalaan ng mga propeta na talagang pinili ng Allah tabarak wa ta'ala. Musaddikan lima ma'ahum. At pinatutunayan, pinatutuuhan, kino-confirm ang mga naunang maaklat na dumating. Kino-confirm ng Quran na lahat ang Taura, ang Injil, ang Sabur, at iba pang ang suhop ni Prophet Ibrahim a.s. Musaddikan lima ma'ahum. Anong ginawa nila? Sabi dito, nabada parikon minal ladina utul kitab. Ito ang unang kapahamakan ng sihir.
So sabi rito, nabada. Ibig sabihin, tinapo nila ang aklat. Ibig sabihin ito, tinapo nila sa halang likuran. They throw the book. Tinapo nila. At ang isang mga sahir o mga mangkukulam, bukod sa ito'y sinusulat nila, pinapabago nila ang Quran o ang mga una aklat, pinapabago nila. Dinadagdagan nila ito ng, sabi nga sa ibang ayah, yalbisuna al-haq bil batil. Hinahaluan nila ang katotohanan ng kasinungalingan, ng falsehood. So yan ang mga gawa ng mga ahlud dalal o ng mga kafir, ng mga musyrikin. Yalbisuna al-haq bil batil. Hinahaluan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. Sinusulat nila yan. Kaya yung mga iba na, mga bansa na talagang gusto nilang alisin ang mga Muslim, sa China, gusto lang gumawa ng Quran na baguhin daw ang Quran. Hindi lamang yan, ang ginagawa pa ng mga taong involved sa sihir, hindi lamang iniutos sa kanila ng shayatin para sila ibigyan o turuan ng sihir o ng pangkukulam. Kailangan bastos sila ang Quran, ilagay sa toilet, apakan ng Quran, o ano man, ang mga pambabastos na ginagawa sa Quran. Kailangan bastusin mo ang Quran para talagang tulungan ka ng mga shayatin o ng mga jinn na mga shayatin. Kaya ito ang palatandaan na talaga ang Quran ay kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magmula sa kalangitan na katotohanan. Dahil makikita natin ginagawa ngayon ng mga tao, sinisira ang Quran, tinatapon ang Quran, sinusunog ang Quran, nilalagay ang Quran sa maruming lugar. Sino gumagawa niyan? Mga kafir. Hindi ang ginagawa ng mga Muslim. Dahil ang mga Muslim, ang ating paggalang o pagrespeto at pagmamahal sa kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito lagi nakataas. Ayaw nga natin ito ilagay sa baba. Lalo na yung mga matatanda, pag nakikita na ang Quran, ilalagay sa baba, nagagalit sila. Umaapakan man lamang. Maging mga hayop, ayaw na apakan ang Quran. So yan ang ginagawa ng mga musyrikin, ng mga kupar. So kaya, kung nakikita natin na ginagawa ng mga hindi mga Muslim, sinusunog nila ang Quran, tinatapon, inaapakan ng Quran, lalagay nila sa toilet ang Quran, yan ay talagang palatandaan ng Quran ay tunay na salita ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, kinamumuhian ng mga disbeliever. Dahil ang kanilang aklat, hindi lang ginagawa sa kanila. Walang gumagawa ng ganyan sa kanilang aklat. Dahil aklat nila talaga, hindi totoong aklat. So hindi lang gagawin niya si Shaitan, hindi utos sa kanila. Yung Biblia, apakan nyo, surugin nyo, ilagay nyo sa kubeta. Hindi. Pero makikita natin na ang ginagawa lamang niya sa aklat, ang ginagawa ng aklat na ganyan, Quran lamang. Makikita natin ngayon sa buong mundo. So yan ang gawain ng mga sihir. Una. Pangalawa, sabi sa ayah, wattaba'u ma tatlu shayatina ala mulki Sulaiman. Nasa ano tayo? 102 na ayah. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman. So mga ahlul kitab, ang mga Yahud, wa Nasara, lalo ng Yahud, o mga Muslim na gumagawa ng sihir, o tinatanggap lang sihir, sabi dito, sinusunod nila ang mga shayatin at kinukuha nila ang sihir. Pinag-aaralan na ito, kinukuha at ginagawa nila yan. Ginagawa nila ang sihir o magic o sorcery o pangkukulam. Ala mulki Sulaiman. At yan ay nag-umpisa, sabi nga rito sa aya ng Quran, doon sa kaharian ni Prophet Sulaiman alayhisalam nung kanyang panahon. Yan ay nag-umpisa nang bumaba ang dalawang anghel sa kaharian. Mulki Sulaiman, ibig sabihin ito kaharian ni Sulaiman, Prophet Sulaiman sallallahu alaihi wasallam. Si Prophet Sulaiman alayhisalam, isa rin sa mga propeta na siya ay anak ni Prophet Dawud o David o Dawud alayhisalam. Sabi nga rito, mulki Sulaiman, si Sulaiman ibn Dawud, na siya rin ay nabi o prophet, ibnu nabi. Anak din siya ng propeta. Kaya lang, ang kanyang pagiging propeta, hindi lamang siya propeta, siya pa ay malik na nabi, king. Meron siyang mulok, meron siyang nasasakupan na, ibig sabihin, malaking kaharian na kanya nasasakupan. At alam natin ang kwento na nabanggit sa Quran. So si Prophet Sulaiman, sabi rito, pangalawa na ang mga Yahud, ang mga Nasara, o mga kupar, o mga musyrikin, na gumagawa ng magic, kinuha nila sa mga saitan, ng mga jinn. Tinanggap nila. Dahil ang believer, hindi nila tinatanggap ang sihir o magic. Hindi tinatanggap. Ang isang mu'min, hindi tumatanggap ng sihir. Pagkatapos, pangatlo, na pawaid sa ayah, sabi, Wama ka para Sulaiman, walakin na shayatina kaparu. Pangatlo sabi rito,
dininay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nireject ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pinagtanggol ng Allah tabarak wa ta'ala si Prophet Sulaiman. Sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, si Sulaiman, hindi siya nag-disbelieve o hindi siya kafir. Hindi siya kafir. Kasi ang mga Yahud, lalong-lalo na, inasabi nila, o mga ibang mga Kristiyano, sabi nila na si Prophet Sulaiman, siya daw ang nag-umpisa ng magic. Dahil meron siyang mga, pinagkalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga army, katulad ng mga jinn, na makapangyarihan. So sabi ng mga, sa kasinungalingan ng mga Yahud, sabi nila si Prophet Sulaiman ang pinaka-origin na pinagmula ng sihir o magic. So dito pinagmulaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala o pinasinungalingan ng mga Yahud at sa mga Nasara kung sino man nagbibintang sa kanya. Sabi dito, mama ka para Sulaiman. Hindi siya kafir. Hindi siya disbeliever kasi hindi niya kinuha ang magic. Hindi niya ginagawa yan. Walang propeta, o walang believer, o walang mu'min. Lalong-lalo ang propeta. Ang mga propeta ay baraon o free o innocent sa mga ganyang uri ng gawain na pagbibigay ng katambal sa Allah tabarak wa ta'ala sa pamagitan ng pagsagawa ng sihir. Pagkatapos sabi na subhanahu wa ta'ala, pang-apat na pawait, walakin nasayatina kaparu. Sabi dito na Allah subhanahu wa ta'ala, subalit, ang mga syaitan na mga jin at mga ins, mga sayatin na tao at saka mga jin, sila ang disbeliever, yung kumukuha ng magic. Sila ang disbeliever. Kaya dito maliwanag sa mga ayan dito na, lang ginabanggit dito, kaparo. Ibig sabihin ng isang sahir o sahira na babae ay disbeliever ayon sa aya. O sabi dito ng subhanahu wa ta'ala, yu'allimunan nasa sihra. So anong kailang ginagawa? Panglima, sabi dito, anong kailang ginagawa? Tinuturo pa nila sa mga tao na mga walang pagkaalaman, minsan naliling lang nila ang sihir upang meron silang kasama sa paggawa ng kasalanan sa Allah tabarak wa ta'ala. So kaya pagkatapos sabi dito, wa ma'un sila alal malakay na bibabila maharut wa marut. So saan talaga nagmula yan? Sabi dito, wa ma'un sila alal malakain. Na ang pag-umpisa ng sihir, ito ay bumaba. Wa ma'un sila, nang bumaba ang dalawang anghel sa lugar ng Babila, sabi nga sa Quran, wa ma'un sila alal malakay na bibabil o Babila. Babil, ito isang lugar sa Iraq. Ito ay ibig sabihin agreed ang mga mupassiron, ang mga ulama na tinutukoy dito ang Babil. Sabi nga nila, ako ang tawag niya sa English, sabi dito sa Arabic, Babil sa Quran, na kung saan bumaba yung dalawang anghel na si Harut at Marut. So yung dalawang anghel na yan, sila ay bumaba, hindi para turuan para ang mga tao ay, ibig sabihin, iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ito ang pang-anim. Sabi dito ng dalawang anghel, hindi namin itinuturo ang sihir sa sino man. Pagkatapos sinabi nila, Yakula, sinabi ng dalawang anghel, innama nahnu fitna. Ito ay pagsubok sa inyo upang kayo ay subukin kung sino talaga. Ang ibig sabihin ng salitang fitna, actually, literally, ibig sabihin ng fitna, exam, iktibar, pagsupok, pagsusulit. At literally, sabi nga sa lugang, ibig sabihin ng salitang fitna, na ilagay mo yung ginto, yung dahab sa apoy upang humawala yung tunay na ginto sa huwad na ginto. So, kaya dito, ito ay pagsubok sa tao kung siya ay believer o hindi believer sa pamagitan ng pagpapadala sa kanila ng pagsubok ng pagpapadala ng sihir sa dalawang anghel. Kaya lang, nilinaw na mga anghel, sabi na mga anghel dito, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, hindi namin tinuturuan na sino, hatta yakula, hanggang sa linawin namin sa kanila, o sabihin namin sa innama nahnu fitna, kami ay pagsubok. Pagkatapos sabi lang, pala takpur. Huwag kayong maging disbeliever sa pamagitan ng pagtanggap ng sihir. Kaya yung mga tao, merong alam nila ang kalang din, ang kalang Islam, hindi nila tinanggap ang sihir. Kasi nga alam nila ito ay kupor. Yung mga tao naman na gusto ng pasad o kurap ang kalaakida, so tinanggap nila ang sihir. Kaya katulad ng mga Yahud, sila ang unang tumanggap ng sihir. Pala takpur, sabi dito, huwag kayong maging disbeliever. Kaya maliwanag dito, ang isang tao na hindi tumanggap ng sihir, hindi siya disbeliever, pero ang tumanggap o gamitin niya ito, gawin niya ito sa kanyang buhay, siya ay disbeliever.
Fayu'allimani minhuma ma yuparrikuna bihi bainal mar'i wa zawji. So ito na ang tinatawag nating harm o kapahamakan na ginagawa ng pangkukulam o ng sorcerer na mga mangkukulam. Sabi rito Allah subhanahu wa ta'ala, dito ang ayan na ito sa Quran, ito ay detalyadong pagpapaliwanag tungkol sa magic. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ng mga tao na nagpapaliwanag ng tungkol sa sihir ng walang dalil. Yung Quran mismo, isa-isa dito, isa-isahin. Ang aya, sabi rin, payu'allimani minhuma ma yuparrikuna bihi bainal mar'i wa zawji. Sabi rito, tinuturuan ng dalawang anghel ang mga tao, minhuma ma yuparrikuna bihi bainal mar'i wa zawji. So, itinuturo nila ang sihir sa mga mangkukulam dahil upang isang dahilan para paghiwalayin ang mag-asawa. Ito ang unang-unang kapahamakan. Dahil alam natin sa Islam, ikinakasal ang mag-asawa. At tinutukoy nga natin, ito ay napakasagrado. Ito ang pinakamatibay na samahan o pagkakaisa ng tao, ang mag-asawa. Kailangan pang ikasal. Maraming seremonya, maraming pag-uusap. May mahar. Kailangan ng consent ng mga tao. Ang witness ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagkatapos, dadating ang sihir para sila wasakin. Nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na isa sa mga ayat niya, mawadda, ang pagtunay na pagmamahala ng isang tunay ng mag-asawa. Kaya lang, darating ang sihir para sila isirain. So yan ang una. O kaya naman, halimbawa, magkaibigan, magkamag-anak, minsan magulang pa at anak, ay ginagawan ng sihir para sila ipag-awayin. O kaya tunay na magkaibigan, pag-awayin. So yan ang gawain ng sihir. Sabi nga rito, para sila paghiwalayin. Sumunod, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, pang-7, وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ito ang ibig sabihin, sabi nga natin, bisyara o balita sa mga believer na hindi maaring bigyan ng kapahamakan ng mga mangkukulam o ng sorcerer, isang believer, kapag hindi ito pahintulutan ng Allah tabaraka wa ta'ala. Kaya ano, mga proteksyon natin yan, basahin natin pagkatapos lagi, unang-una, pakalagaan natin ang ating sala. Sikapin natin lagi tayo nasa tahara o purity. Pagkatapos, basahin natin lahat ang adkar, lalo na ayat al-kursi, ang tatlong lasura, at lalo-lalo sa sihir, yung dalawang lasura, Qul a'udhu birabbil falaq, tsaka Qul a'udhu birabbin nas. Diyan ni-reveal ang dalawang sura na dahil sa sihir. Pagkatapos, itong aya na ito, halimbawa, buong surah Al-Baqarah, itong aya na ito, lalo na. At pagkatapos, yung binabasa natin tuwing umaga na 3 beses, saka sa gabi, yung Bismillah alladhi la yadur ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, 3 beses. At iba pang mga adkar o proteksyon, at nabanggitan din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung meron kayong dates, lalo-lalo yung dates na galing sa Madina, kung kakain kayo sa umaga ng 7 dates, hindi kayo malalason at hindi kayo makukulam. So sabi na ibang mga ulama, kasama dito ang ibang uri ng dates, kahit hindi dates hindi yung ajwa. Pero nabanggit talaga sa hadith, ajwa, ibig sabihin yung dates na galing sa Madina. Pero ibig sabihin majority ng mga ahlul ilm na pwede rin ang dates na hindi galing sa Madina. So, ano ang pawaid dyan hindi ko masyado napaliwanag yun to sa iftar. Ang pawaid ng dates, lalo na yung rutab, yung sariwa na dates. Nabanggit ko na yan ay pinapatay ang uod o ano man. Ang unang-unang dahilan, bakit niya pumapatay ng uod, ang dates. Sabi nga ng mga ahlul ilm at saka na ibang mga doktor na ang dates siya ang ang kanyang dagta. Ang kanyang dagta ang may pinakamalakas na ibig sabihin parang chemical na napakalakas na pumapatay ng dud sa Arabic ng uod. Dud, sabi nga ng mga ulama. Dud o ng uod o ng worm. Ang kanyang dagta. At tinutukoy natin dito yung sariwa. Kaya yung iba, halimbawa sa Pilipinas, kung may mga ibang mga prutas na may dagta, siya ay napakaganda na proteksyon sa lason. Pero ang tinutukoy dito ng mga ahlul ilm ay yung proteksyon sa sihir ay yung pagkain ng 7 dates. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayang bigyan ng kapahamakan o pinsalain ng isang tao na, ibig sabihin maliban sa pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung isang believer. Illa biidnillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ito na naman, pang-8 tinatawag nating pawaid
na ang mga kaper, o mga sahir, o mga magician, o mga sorcerer, o mangkukulam, ang kanilang pinag-aaralan na sihir o magic, sabi nga rito, mayadurruhum, wala yan pa, mayan pa ahum. Ang makakamit mo sa sihir o sa magic, walang kang makakamit o makukuha kundi kapahamakan. Kundi kapahamakan dito sa dunya, lalo sa kabilang buhay dahil siya ay pupunta sa impyernong apoy. Wala yan paahom at wala siya talagang benepisyo na ibibigay sa isang tao. Kasi alam natin ang haram, halimbawa sabihin natin ang haram. Sabi nga ng mga pukaha at ang mga ulama, na ang haram ito tatlong pinaka ng bakit ito haram. Unang-una, ang haram halimbawa ang kupor, ang shirk at ang sihir kasama. Na ang mga haram na yan talagang siya ay 100% na siya ay nagbibigay ng kapahamakan, wala siyang ibinudulot na kabutihan. Sabi, wala yan paom, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang ibinudulot na katiting na kabutihan. Pangalawa, bakit ito naging haram, katulad halimbawa ng alak na sinabi na yas'alunaka 'anil kamar, na sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang benepisyo nito ay kukunti pero ang kanyang kapinsalaan o kapahamakan ay mas marami. So kaya pinagbawal ang alak. Pero meron siyang binibigay din na halimbawa minsan parang ang alcohol na ay merong kabutihan pero ito pinagbawal. Kapag ang kapahamakan sa isang tao ay mas marami at kukunti lamang kabutihan, ito ay pupunta sa haram. Ito ang tinatawag nating kaida. Pangatlo ng kaida ng haram, kapag ang tinatawag nating kabutihan at ang tinutukoy nating benepisyo sa isang bagay na yan ay nagpantay o nagbalance, so ito pa rin ay pupunta sa issue ng haram. Siya ay pupunta pa rin sa mas'ala ng haram. So yan ang tinatawag nating darajat ng haram. Kaya ang sihir o tinatawag nating magic o sorcerer o pangkukulam, wala talagang makukuhang kabutihan dito sa dunya, lalo sa ako. Zero talaga siya sa manape o sa benefits, wala siya talagang makukuhang kabutihan. Pagkatapos, pangsyam, sabi, napakaraming pawaid sa aya na ito. Kaya dapat basahin ito na basahin natin ito. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad alimu, ito na yung binigay sa atin ng muallif na tinatawag Shahid Sabab. Walaqad alimu laman astarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Katotohanan, alam nila ng mga magician, ng mga sorcerer, ng mga mangkukulam. Laman astarahu, ang kinuha nila, ang tinanggap nilang pangkukulam o sorcery o sihir, malahu fil akhirati min kalak. Ito ang pinaka-danger sa lahat. Sabi, wala silang makakamit sa kabilang buhay na aasahan, na gantimpala o maliban sa impyernong apoy. Wala silang nasib. Sabi nga naman ulang, ibig sabihin ng kalak ay nasib. Wala silang aasahan na gantimpala o kabutihan, kundi kaparusahan o kapahamakan. At ang tinutukoy dito ay ang nasib nila ay impyernong apoy. So kaya anong dyan? Kaya bakit ito sinabi nga na agreed ang mga ahlul ilm, lahat ng mga propeta, walang propeta na dumating na hindi nagbabawal ng sihir. Ganon din ang mga tinatawag nating mga sahaba, ang mga tabiin at lahat ng mga imam. Ibig sabihin, ijma. Ang mga ahlul ilm ng sihir ay muharram, haram. Dahil sabi sa ayan na ito na, wala siyang anumang uri na makakamit sa kabilang buhay kundi kapahamakan o wala siyang nasib kundi ang impyernong apoy. Pagkatapos sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad alimu laman astarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala bi'sa ma syaraw, napakasama ng kanilang pinili na pinagbili nila ang kanilang iman, ang paraiso, papalit ng impyerno at saka ng sihir o ng kupor at saka ng shirk, ang kanilang sarili, kung ito lamang ay talaga lang pag-aaralan. Ito ay laganap sa mga bansa ng mga Muslim. Dahil sa kakulangan ng tinatawag nating pag-aaral ng akida. Pag-aaral ng akida.
Halimbawa sa Pilipinas, may mga shop pa, may mga lugar pa o mga opisina pupunta doon sa mga mangkukulam. Lalo na sa mangkukulam. Kasama dyan yung mga tinatawag nating mga fortune teller o manghuhula. Manghuhula, ito ay sabi nga kung kanila lamang alam ang kabutihan nito at ang kapahamakan nito ay lalayuan nila ang siher. Palagi ko, inshallah, hindi natin nahabaan. Ito lang muna at ipag-continue natin ang pagpapaliwanag ng bab, inshallah, sa susunod na meeting natin, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.